Mga gitinguha nga kaugmaran, nagbunga og daghang kalampuan sa iyang liderato ug pagserbisyo. Kaniadto og karon nagpabiling malagaron. Padayon kitang mangilabot ning tulumanon, kay ang tinuod mas ligdong og bililhon. Mga bulanon dili malingla sa mga pangdaot ug bakak nga mga istorya. Kita ug atong kongresista, live streaming na! Mga katawhan ang bida, mga katikaran sa serbisyo ni Edgar Chato. Ipaabot kanimo ug babati kaninyo ang serbisyong garantisado. Kita ug atong kongresista. Jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time.
Dire, mo na yung obra sa Pasko. Ah, Pwede na, balik ta. alay. Mga ginuwa nga kaumaran, nagbunga og daghang kalambuan sa iyang liderato o pagserbisyo. Kaniadto og karon nagpabiling maalagaron. Padayon kitang mangilabot ning tulumanon, kay ang tinuod mas ligdong og bililhon. Mga bulanon dili malingla sa mga pangdaot og bakak nga mga istorya. Kita ug atong kongresista, live streaming na! Mga katauhan ang bida, mga katikaran sa serbisyo ni Edgar Chato. Ipaabot kanimo ug mabati kaninyo. Ang serbisyong garantisado. Kita ug atong kongresista. Okay, we're back mga kaigsunan. May buntag pag-usap, no? Very exciting kayo itong 2024. Wow, na yung ato ang ingon nga, basta live. But bahala na. Alive na alive. Yapon ta. Welcome back mga kaigsunan. Marag di alang gamay sigurong technical problem. Usbon ko, may buntag. Kini si Attorney Abel Damlerio. Welcome sa ato ang unang episode sa kita ug atong kongresista for the year 2024. Merry Christmas and Happy New Year gyapon sa tanan. Onya, di ta maglangan. Once again, atong balikon, atong ambungan nga kongresista sa unang distrito sa serbisyo, idol ko, Congressman Edgar Chato. Happy New Year! Attorney Abel, sa atong mga kaigsunan nga nagsunod nato no sa atong programa sa kanunay, kita ang atong kongresista. Salamat di ay sa tanan nga nag-feedback diretso sa ilang comments, Attorney Abel nga wa kuno tay sounds kanina. Pagsusi nato kay ato day technician medyo naihang up tingalis Pasko ug sa New Year. So karon balik na ta no. So Attorney Abel murag na nindot kay anak mo na obserbahan kay ang imong greetings nato karon dili lang kay matinabangon, kugihan, doolon, kugihan, na nagyoy ambungan. Mo na ini 2024 na nagyoy ambungan Attorney Abel. Salamat kayo sa imong mga greetings ug sa ang greetings sa tanan natong mga katawhan nga naa karon sa Facebook Live ug ato sad nga panghinaot nga ang tuig 2023 nahimong mabungahon para sa tagsa-tagsa kanato ug sa ato mga banay. I'm very sure that we had a very grand celebration sa 2023 panahon sa Pasko. O ginaot pod nga ang 2023 nahimong mauswago no para sa atong mga kaigsuunan ug kanagong Pasko Attorney Abel traditionally gyud sa among pamilya ni agyud ta dinhi sa Bohol. Mo nang murag dili mahitabo gyud nga wa ta sa lungsod sa Balilihan on Christmas Day kay mao gyud na ang tradisyon sukad pa sa among ginikanan no. So hantod karon nahimo ng tradisyon nga sa among panimalay diha sa Balilihan December 25 open house gyud na siya kunya daygon para sa tanan. Wow. Dili lang taga Balilihan apil mga silingan nga lungsod atong gi-welcome dito sa ug human gani sa Pasko traditionally dili mi mag New Year dinhi kay family time na. Yes. Family bonding na time nga mag-uban mis uban na mga igsuon na uban nga kami rasad. Break sa so unan. this Christmas we opted kami ni Mayor Poreza, ni Tricia, we opted to be in the Philippines. Kaya nag-iingon og kaning Love the Philippines. Unya dito mi sa Kauluhan. And it was a very nice family celebration for Christmas, very private. Wow. Oh, mao nandi mo kakita nga nag-Facebook me during the time nga naghimo ta sa atong family bonding vacation no atong panahon na. But we were in touch in Bohol sa atong distrito. We were in touch pero medyo gigamit po nato ang privacy gamay para sa banay no. So I would like to once again greet everyone because this is the first broadcast sa atong programa kita ang atong kongresista for the year 2024. And we assure you daghantag mga information, daghantag mga hisgutanan para sa atong mga katawhan no that will connect
the office of Congressman Edgar Chato para sa atong katawhan sa tibuok lalawigan o labi na gyud sa 1st Congressional District. And most especially, we would also wish to connect sa atong mga kabatanunan. Yes. Kaya karon 2024, we would like to highlight this as a youth year tungod kay daghan nato pod mga kalihukan nga I am very sure ang atong kabataan bagong lingkod ang atong SK bagong unya I started as a youth leader, Attorney Abel. Di ko kalimot ana kay 19 years old, 20 years old, mo ipagsugod nato sa serbisyo publiko. And I think kaning atong mga kabataan at the time nga karon na nga professionals na, nag-graduate na, mga elementary pa ni sila during that time. So mo na nga we would like to reconnect with our youth, engage with them labi na sa atong mga programa para sa kabatanunan. Dili lang sa programa sa edukasyon, but other fields labi na sa mga livelihood, panginabuhi, because these are issues that are related sa atong kabataan, no? So again, welcome to the year 2024. Happy New Year. Alright, so we have many things in store para sa bagong tuig 2024 sa larangan sa serbisyo para sa atong mga tanang sektor ng community congressman. Yan ang mangyod ang iyang pamaagi alang sa kasayuran sa tanan, murag all sectors, all members of that community. Alright, let's get the ball rolling. Daghan tang angay pauboton for 2024 congressman. Murag naa kay nindot nga ikataho nga mga priority programs and projects nimo labi na diri sa atong unang distrito sa Bohol. Starting off sa Bahiso, murag na kay maayong balita dito sa Bahiso. Yes, Attorney Abel, kaya ang ato ganing mahinumduman, ang ato yung anchor programs kanunay magyud nga naa sa health, education, agriculture, tourism, infrastructure, and information technology. So mo bitaw na nga hit it Bohol gyud ta even at the time when we were governor. And that has not stopped. Kung unsay wa mahuman sa una, kinahanglan iporsige hangtod karon, and all in relation to hit it Bohol. So sa natad sa health, grabe ang atong mga programa usab unya atong gipadayon labi na gyud sa edukasyon, no? So kaning sa edukasyon, insulti ko ganiha nga relating to the youth. Dako ang atong plano kanunay nga magtabang sa di kalidad nga edukasyon sa atong lalawigan sa Bohol kay ang mga kabataan nga mag-graduate mao na sila ang musunod yun nga magdala sa katilingban ug labi na mo provide og employment quality workers diha sa atong mga private and public institutions, mga pahitigayon, negosyo ug uban pa sa nagkalain-lain nga natad. Ang usa sa mga industriya gyud nga in 1995 we planned kaysa ako bitaw kanunay isulti ang nahitabo sa Bohol karon dili ni aksidente ha. Giplano gyud ni siya. Correct. Unya gisunod ang mga plano aron mahimong unsa ang Bohol karon. Because at the time in 1995 minumdum ko si Governor Iner Lampagos ang governor itong panahon na kita may vice governor, we started looking into unsay programa nga makapalagsik gyud sa ekonomiya sa lalawigan sa Bohol. As an island, we were really left behind. Kay kanang gitawag bitaw Imperial Manila. Correct. Ang Manila to adito ang dagko nga budget. Dili kayo matagag atensyon ang mga isla nga mga probinsya. So our roads were so bad, our infrastructure tanan. It was so difficult to get into the province of Bohol. Hasta transportation was so difficult. The airport was so small tanan. So mao nga gitan-aw ang turismo. Nga usa sa mga areas of development nga posible ang Bohol ma-highlight kay whether we like it or not, ang blessing sa Ginoo may tungod sa atong natural assets was so clear. Yes. So, if we love our province, we always want to look into unsay ma-project sa atong probinsya para sa tibuok, nasod sa tibuok lalawigan. How do we attract attention of national government so that they will put the funds of the national government sa atong probinsya? And tourism was one of the major industries na gitanaw nato. Multiplier effect sa turismo. Daghang industriya ug daghang trabaho nga mahimo. And that was the reason nga no nga sa blueprint since 1995 everything went into the planning for tourism, for agriculture, kay balance ang agri-industrial development. So mao na nga ug maminaw ka sa vision to become a prime eco-cultural tourism destination and a strong balanced agri-industrial province. Ngano nagisgot ko ni Attorney Abel kay ang BISU, Bohol Island State University, together with the University of Bohol, Holy Name University, the other private institutions, ug kanang mga municipal, naano yan, daghang municipal colleges. Colleges. No? So,
highlighted ni nato kanunay sila sa mga programa sa Commission on Higher Education ug uban pa. And I think you all know nga tungod kay related ang healthcare ngadto sa pagpadako sa atong mga tambalanan o related ang healthcare sa pagpalig-on sa atong edukasyon, we thought of coming up with a School of Medicine sa Bohol Island State University. Nasa main Karon, campus. Nag-branch first batch na nila. We have planned together with BISO administration, Dr. Kubar pa to sa una, karon Dr. Pinaso, Tony Pinaso, nga nindot kon ang Bohol tungod kay kita na may sentro ron sa turismo sa atong lalawigan, anhi pud himuon ang training facility nga eskwelahan sa gobyerno in relation to tourism. And then we said that sa 5 A's of tourism naaman dito ng attractions. So appeal sa attractions ang sports, Attorney Abel. So mga activities of attractions include mga kalihukan sa pangdagat, sa tubig, mga diving o uban pa. But sports is a very, very wide open field para sa relation to tourism. So, we agreed with the BISO administration nga atong i-put up ang gitawag og Bohol Island State University Tourism and Sports Institute. Ang component ni ana is nagpalit og 6-hectare property nga atubangan sa Bohol Island State University Balilihan campus, which is only 2 hectares. And then the 6 hectares will be the home of the BISO Tourism and Sports Institute. Wow. So part of the property, ato dito ang mga training facility, mini hotel, ato dito ang mga accommodation places, naasa dito yung mga commercial activities nga in relation gyapon sa tourism industry. Complex nga kon. Complex siya. And then naa dito usab ang atong standard nga sports center. Wow. Kay Tourism and Sports Institute man. I think naka-host og palarong pambansa dinhi sa atong lalawigan. Murag di kaya ang atong CPG complex. Sports complex kay dili man ang standard. Kutob ra ta sa Sibiraa dinha. Mao nang atong damgo that we will be able to come up with a sports complex that can accommodate palarong pambansa or even international competitions. Again, damgo nga dako. But we started all with the small steps. Yes. Ang first step kay matud barbag ni Lao Tzu, Chinese philosopher, a long journey starts with a single step. So, nagpalit og yuta nga 6 hectares. Hilom lang no nga gipalit na. Why daghang fanfare. And then, kanang 6 hectares nga yuta, gihimuan na og planning sa BISO unsaon nga ma-utilize gud ang yuta properly inig-open na sa Bohol Island State University Tourism and Sports Institute. So, gi-allocate no budget pagpalit sa 6 hectares, naa na ang 6 hectares dito nag-camp gani ang Boy Scouts of the Philippines, 5,000 sa scouters all over the province of Bohol nasud dito tungod sa kadako sa property. Now, karon tuiga 2024, nag-initial na og fund. Salamat kaayo dai kanunay natong partner si Senator Sani Angara sa iyang buhatan kay aron nga mapunduhan. Primero ang yuta, sunod karon naa na initial para sa land development nato kay aron masugdan ang atong sports complex. So we have 50 million for 2024. Wow. And in the succeeding years, magsige na siya funding para mahuman ang tibok project. We have funds also with the Department of Tourism, hopefully, labi na sa TIEZA. We have funds in the CHED, nga gikan gihapon na sa TIEZA, collections of travel tax. We are looking at that as the source of funding. So, that is our very important project to start with in 2024. And we will be meeting with the BISO President, Dr. Pinaso, and the rest of the team. And then DPWH will also be hand-in-hand working with BISO kay under the rules karon mag-partnership naman ang mga state colleges and universities with the Department of Public Works. So, let's pray for that. Yes. When we start something, we make sure that we complete it. Yes, and of course in relation to that, Congressman, ana po imong gihanay giplano nga bill in relation aning Tourism and Sports Institute para sa BISO diha sa atong bali para ma-institutionalize gud na siya. Yes, under the regulations and the rules, you don't really need a law.
kay ang Board of Regents nga ma-approve niini, once the CHED approves the course, pareho sa School of Medicine, you don't need the law because that's part already of the law nga allowed ang mga state universities nga mo put up og ilang kaugalingong mga courses. Pero mas nindot yun nga na ay kaugalingon nga law. Yes. Tungod kay when you have the law, filed a bill, we file a bill in Congress and it becomes a law, ang importante niya na nga institutionalized siya, unya naapod ang budget niya yearly, ma-assured siya. Kay, if you will look at it, of all the state colleges and universities all over the country, murag akong tanaw ra ba, ma-realize ni po ni atong program, atong project, we will be the only tourism institute in the Visayas and Mindanao. Because the Tourism Institute is in the University of the Philippines in Diliman. Kanang Asian Institute of Tourism. Wow. Walay lain nga Institute of Tourism all over the country. Tiyo ba? So, ang among selling point nga kanunay gisulti, ang atong selling point nga Bohol is a fast-growing tourism area. We should be a good laboratory para sa tanan nga magtuon about the tourism industry. And we have the most diverse attractions of all the tourism sites in the country. Because we have the facets of tourism, lain-lain. Yeah, Gikan sa nature. nature, ngadto sa sports tourism, ngadto sa activities. Ang atong arrival is very, very ready. Atong mga airports, seaports are now international in standard. Ang atong access, our roads and bridges, our connectivity is a lot better than other areas in the country. And we have also agriculture as the food base. Although naningkamot ang atong present administration, the province, and the national government, Department of Agriculture, ma-boost ang atong food production. But having a challenge about food is a good challenge kay kung i-capture ni sa itong mga tao maka-generate manig income kung mananom tag dugang, magama tag mga produkto nga dugang, local industries mo generate yun ni siya. So again, our tourism industry also opens the doors for accommodation facilities na kay daghan nga investments din related to accommodation. Mao na nga interesado na pud ang mga negosyante, mga malls, o Mga resorts, daghan na. and our resorts because there is already a market growing in the province of Bohol. That was only a dream years back. That was only a plan, and now it's here right before us in our doorstep. Kunya mao ni nga when you have all these things in place, gakinahanglan na pud ka sa medical tourism because they need healthcare. Then you have accommodations, then you have attractions, and then you have activities. Ang activities nimo, appeal na ang sports. Just imagine, if Bohol can host a palarong pambansa, or even an international competition, or if our province can be a venue of international trainings and conferences in relation to tourism, in relation to environment, in relation to other topics of very important significance nationally and even internationally, then those are the aspects of tourism that Bohol can capture. Wow. And just imagine also the number of people in Bohol that can be benefited. Unsay iyang benepisyo sa ekonomiya sa atong probinsya. Ug asa ta karon, we step backwards a little bit and look at asa tang dapita, and then we realize nga we need a tourism institute. We need a big sports facility. And these are things that will add into what Bohol is today. So mao na nga, we hope people will support BISO. Wow. Excited kayo sila Dr. Pinaso pagkakita sa budget. Oh, na tayo 15 million. So this can start already our project. Yes, I recall nga si Dr. Arceli Hinando pato sa BISO Balilian, may nag-present ani nga atong gisuportahan dito sa PDC Yes, and I meeting. would like to thank si Dr. Tejada. Rogelia Tejada, who was also the BISO head Balilian. at the time when we started planning, o kuha na to ang gipalit ang yuta. Si Dr. Tejada mo nangunay yun nga nag-negotiate sa landowners, kay KOBC man to. Thank you sa KOBC nga ang ilang property at bang sa BISO Balilihan ilag yun nga baligya nga to sa BISO at very very reasonable rate aron nga makuha ang maong project. Nya by the way mo kondolan dai po ko ni Nong Mar, no? Munies tungod kay
kani siya maoy usa sa mga board of directors sa Baiso na nagpuyo duol gyud sa property. Gabi dito mi sa iyang haya. So we condole with the family, si ng Chris ug ang iyang tibok banay. We are thankful to nung Mar kay siya gyud nag-negotiate sa board of directors sa KOC nga mahatag gyud sa Baiso ang yuta. Mabaligya sa yuta at very reasonable rate. Kay aron naa ang 6 hectares magamit sa maong project. So thank you once again, Nomar. You are now in heaven, but I'm sure magpadayon ka og ampo para sa success sa proyekto nga gidamgo para sa atong kabataan. Kay kanunay magyud kabataan ang atong gisintro niini dili lang para karon kundi hangtod sa maabot pang mga panahon. Thank you. Thank you very much. So, daghan ta paaboton para sa Baiso Tourism and Sports Institute. Abel, dili lang ni para sa Baiso because all the other colleges and universities and even not only Bohol but other Visayas and Mindanao colleges and universities can make benefited use of the facility. Wow. Okay. And now to another very exciting news for 2024. Nabalita na po gikan ni Congressman Chato. Pohon, Congressman, tungod sa imong paningkamot. Salamat na natay bagong DFA office pohon para sa atong lalawigan sa Bohol. Wala ba kayong mga kamay dyan? Congressman, nagnindot kining balitaan eh. Yes, pasalamat yun ta. Medyo na-delay ni siya gamay tungod kay ang approval lagi sa DFA atong September of 2022. So wala na ta kaapas sa budget sa 2023. Kaya nahuman na og hanay ang budget sa ato ang national government. So ang advice sa DFA nga atong paningkamutan nga mapasud gyud ang budget sa 2024. So mao ni ang hinungdan nganong nga gi-work out gyud nato kutob sa mahimo with the Department of Foreign Affairs, with the DBM, and of course I would like to thank especially Speaker Martin Romualdez and Chairman Zaldi Go sa Kongreso kay sila gyud mo akong ganyo nga inigbay camp palihog nga dili gyud mawa ng mahitungod sa DFA office sa Bohol. And it was approved. This budget will be important kay para nini sa mga personnel nga trabaho niini. So it will be a thing of the past nga maadto pa ta sa Dumaguete, maadto ta sa Cagayan de Oro, maadto ta sa Cebu, Manila, just to make sure nga makakuha tag passport or deal with the DFA. Once our DFA opens here, all the services will be here. So consular service gyud. Nahinabi na nato ang Department of Foreign Affairs na ini gikan ni Secretary Manalo ngadto sa tinugyanan sa consular service dito sa Foreign Affairs. Unya, they will also be coordinating. I will also be coordinating with the province kay ato man pong importante nga ma-relate ni in relation to the provincial programs. No? So, ang usa di ay nga importante niini nga ang atong mga kaigsunan magpadayon og suporta sa atong mga initiatives, no? Kay sa una wa pa to maabre ang atong PRC, Professional Regulations Commission. During the time of Attorney Teofilo Pilando as chairman of the PRC, mao toy time nga gibirapod nato ang PRC dinhi sa lalawigan sa Bohol. So, salamat. And people also supported that kay anhin na pud ang atong ubang mga board examinations pagahimoon. We are working more board exams will be held in the province of Bohol. So, bisan ka ng Bureau of Immigration bitaw, Attorney Abel? Yeah, kananas panglaw naman siguro. Mas panglaw karon, pero ang original office ana diha sa Sirabia Cotoralba building. Yes, si PG Avenue. Yes. Kita pud mo nag-initiate nga mabuksan na during the time na Secretary Andrea Domingo, who was then the Commissioner of the Bureau of Immigration. Wow. So, basta kani mga serbisyo nga ingon ani, ato lang yung paningkamutan nga mada sa lalawigan. So, mao na usa sa mga developments for 2024 that we should look forward to. Yes. Daghang kaayong salamat. Yes, salamat Congressman. Nindot ng balita ha. Unya, murag na po tayo paaboton po no nga murag bagong building or renovation or improvement sa atong Boy Scouts of the Philippines. Imo po ningi panikamutan kay ikaw mo po chairman sa Boy Scouts. Salamat Congressman. Mary ba imo share ni gamay? Magpasalamat ko ni Senator Loren Ligarda. Kay siya po na akong gano tabangi ko diha sa Senate Bay. Labi na gyud kay importante kaayo nga naa gyud tay pag-ugmad sa ato ang Boy Scouts building. Makalabay mo atbang sa Coke nga heritage building na kay more than 50 years na siya. So we were advising also the DPWH nga
let us meet with the Boy Scouts board, let us discuss with them unsay improvement, rehabilitation o asa kutob ang pwede tungod kay heritage building sa nating halin mga heritage policies. Yeah. Nga, Ang ngayon, dili nimo preserve, pwede- tanan, na dili portion. nimo pwede gubuon ang tanan. So maybe it has to be designed in a way na consistent gihapon siya sa atong mga heritage rules. But what is important is, again, I focus on youth. Akong ingon so tiyo ganiya, we should look into the scouting movement labi na sa atong mga kabataan kay sila magyud maoy gikinahanglan sa mga training programs para malig-on ang not only in the area of the academics but labi na gyud ang ilang values formation, ang ilang skills sa atong kabataan. So again, that's a project no nga murag excited pud ta. Although daghan tag mga proyektong i-look forward to in 2024, pero kana may murag usa sa highlight kay focus gyud just kabataan. Yes. And in relation to that, ongoing man ang atong Galeares Hospital des Cortes, natay something to look forward ani. Yes. Ohon. Yes. This year, maghinay-hinay na og soft opening ng atong Galeares Hospital. Okay. And I'm looking forward to meet Dr. Mutya Macuno again. Aron na atay final briefing before pa mobalik sa Manila sa Kongreso next week para sa ato ang session usab. I would want to see og updates og unsa na ang developments ready na ba for soft opening. Kaya ang target ani na karong tuiga mag soft opening. If we can have a soft opening in March, so much the better. Okay. Mas nindot og niya ang secretary sa Department of Health tungod kay makita niya og unsa pay kuha. Mao bitaw nagingon og soft opening kay dili nimo pwede abrupt ang opening. Kinahanglan gradual ang phasing sa pagbukas niya kay aron ang uban nga mga facilities magpadayon unya ma-perfect pod ang quality of service hangtod nga moabot yun sa damgo nga multi-specialty medical complex nga ang heart center ni ana dinhi, ang lung center ni ana dinhi, ang kidney center ni ana dinhi, dili na kinahanglan dadon ang mga pasyente sa Manila. Mas maayo pa nga dadon ang mga consultants dinhi sa Bohol basta ready ang facilities nato dinhi, then we can have surgeries here and we can have also the best services kay uso naman ron ang telemedicine. Nga tuwa dito ang mga consultants Manila niya din ang mga doctors or they fly in. Katong panahon ni ng Fancy Baluyot sa Gift of Life, ang mga heart center doctors man May may dadon din niya anhi din ang surgery sa Imbis nga Bohol. pasyente may dadon So, sa Manila. it's giving us an idea, why not do it? Just prepare a hospital that can really have all the facilities in place and your experts can just fly in. You don't need patients nga dadon sa Manila. Kaya ba ka, Attorney Abel, and for the information of everybody, daghan naman yung mga pasyente sa ato nga ipang-operahan sa Manila. One of the most difficult part is kanang paghuwat sa ilang schedule o kanang pag-standby sa Manila for a long time Ila because kapuy-an. kinahanglan sila og recovery phase, magbalik-balik sa heart center. Wa sila kapuy-an, Attorney Abel. At that time nga, dito pagyud ko sa Manila nag-base, kami pa mo'y nagpuyo sa balay namo dito sa Manila. Ang ako namang brother mo'y nagdumala sa maong panimalay karon. Mga usagyod kador sa balay. Mga Tuwa bulangon. dito ang mga Pasyente. pasyente. Mm. Kay doon man may heart center. Dong. So mga napulo ka mga pasyente na ay pasyente nga 1 year na nga stay. So mao na ang giingon ako nga usa ka most challenging part sa taga Bohol nga dadon o laing lugar kanang ila in-town accommodation. But once you have the facilities here, just imagine the kind of convenience nga ang atong mga katawhan maka-avail. Wow. So, maninindot ka na nga angay paaboto na to. And in relation to that, Congressman, napoy angay paaboto na to. Although nag-meeting na kaani sa miyaging last quarter of 2023, atong gipaabot po nga Cebu, Bohol, interconnection ng project sa atong NGCP. Hopefully, ma-materialize na gito. I-meet naman nato ang NGCP together with Buhay ko 1, Buhay ko 2, and BLCI sa Bohol 1 group o ang NGCP. Ang commitment nila end of the year last year was makasugod og commissioning by the middle of 2024. Or por lo menos, kung naa pa sila delays, at least 2024, ma-commission na yun siya. So, mao na atong gidamgo nga mabuhat para connected na yun ang Bohol sa grid. When you say grid, that's the entire loop of the power system
karon wala ta makonektado ni ana kay end of the line rata to arta sa Cebu Leyte unya wa nay kapasahan ang kuryente. Pero karon maloop na ka because you have a Leyte to Bohol and you have a Bohol to Cebu. Plus nagsugod pod ang project sa Ubay nga mahuman kuno karon pong tuiga nga naa didto pod ang standby diesel power plant nga mo generate og power enough to supplement Bohol's power simbako og maguba ang Leyte ug maguba ang Bohol Cebu. Pero ang Bohol Cebu connection ga double line na sila. Kay 1,000 ilan ang gitan-aw daan nga dili na gyud mahitabo ang 2013 nga blackout after the earthquake. Because double line means ug maguba ang usa ka linya naa gaandar ang usa ka linya. Nanay So backup. mao na gitawag og redundancy. So we are looking forward on those particular programs. Again, it's not happening as an accident. It's not happening overnight. Dili na nimo maingon nga dugaya man na. Because projects like this will really have longer gestation period. But once realized, all this will resolve the issues nga karon atong kanunay nga gihambin labi na sa sugang dagitan. Okay, so paaboton na to. Cool ka lang mga kaigsunan. Dugay man dyan nga nagdagkong project at yung gagama at extension wire atong kusina, di man. And then of course, Congressman, padayon gyapon atong mga livelihood support programs, atong mga supports atong mga indigents, appeal sa atong regular nga programa sa atong opisina nga ipadayon gyapon serbisyo for 2024. 2024, our budget is ready para sa mga programa kadang bitong atong aid to individuals in AX. crisis situation kanang AX. AX, mga naa sa hospital, di kagawas, to ay punerarya nga bayro nun, apil na siya sa aid to individuals. Tuas Manila kinahanglan iuli sa Bohol, naapoy pundo nato nga Tuas Manila gipahilo na sa DSWD. Dili magyud niingon nga kanang unsa tawag ani dili man lagi ang opisina sa congressman ang mo implement ang mga departments man although kita mo nagpahilo na sa mga pondo ni ana. So magpadayon na siya pero ayo lang mo katinga kaysa beginning of the year January mag-adjust ana ang mga departments in charge for finance DBM releasing of funds to DSWD. Dili na siya automatic nga mogawas diretso kay naay processing. So usahay makaingon ang DSWD pa ready kay wa pa ma-download ang pondo naa na siya. Pero gipaning kamutan nga ma-streamline ug madali kay ready man ang funds for 2024. Mao pud nang MAEP. Kanang AX na sa DSWD. Kanang MAEP DOH. Yes, for individuals nga kanang indigent patients, no? So medical assistance. Unya naa na may MOA ang national government through DOH with private hospitals. So, nagbutang ko tagpundong gamay sa Ramiro, diri sa ubang mga tambalanan, HNU, ACE, no? So, we are also proposing for kanang uban nga Private hospitals. kanang interesado po. Yes. Nga private hospital nga mo pa-partner. So, anyway, we are looking also into implementing the AKAP. AKAP is a new program. New program, under the SWD. Muna na siya o unsi tawag ayuda ni siya sa medyo kulang ang ilang panginabuhian. So daghan kung kulang ang panginabuhian Attorney Abel, this may not be enough for everyone pero dako ang pundo ani nga gipahilo na sa ato ang national government through the budget of the SWD mabot ning mga 60 billion if I can recall during our budget deliberation. So it's now approved by the President, so this will also be implemented this year. Apil na ang tupad, katong tulong para sa panginabuhian bitaw sa displaced workers, padayon na sila. Ang atong mga programa sa TESDA, padayon na sila. We are also looking forward to TESDA training our treasurers of the Sangguniang Kabataan. Kay Needed. requirement naman sa COA, requirement naman sa Balaod nga undergo sila og training po. Yes. Of course, nagya po daghang paaboton di na nato ma-enumerate butanan diri mga kaigsunan. Mga infrastructure projects na to, water supply, flood control, mga school buildings, ibang yan na Congressman. Yes. Maabot na nato na sa atong mga kabaryuhan o ka-LG yung kalungsuran. Dili na ko mohisgot sa mga detalye kay tanan man gyud nga lungsod all over the first district i-cover nato sa mga programa. Dili pareho sila ang priorities, dili pareho ang programa nga masudid to, but definitely ang mga infrastructures related na sa mga kalsada,
including improvement of roads. Tanaw ninyo ang mga roads na to nga na-expanded na sila. Naapoy mga maingon nato kanang kilid bitaw sa kalsada nga dangerous o Drain, landslide. mga Naana sila riprap, mga riprapping gipahiluna. Ang water supply is an important project. Dili lang sa Balilihan, but also in many other towns, no? Like Loon, Katigbian, ongoing na siya, Tubigon. So, ang water supply is so important. Ang flood control, apil na di ay sa major projects, no? Kato kung ingon ninyo nga na din sa flood Tagbilaran po. control nato sa Tagbilaran. Sa J. Clarin. Sa J. Clarin. Example lang na. Sample lang na. No? So, we have a phase 2 already of our Wisdom School, J. Clarin, Peñaflor Street, Kanang drainage. And by the way, it's always a policy nato. Gi-coordinate ni sa atong city government through Mayor Jane o niya ang iato pong ubang kalsada. We have a funding for J. Clarin Street nga i-continue pod pa doon sa Corelia. O niya, hopefully mabutangan sa Chag drainage kay importante ang drainage ini. No? So, again, padayon ni nga gipunduhan mga school buildings nato. We are looking forward to this. Murag mag-inauguration naman gani tingali ang DepEd pod sa bag-o nga school building sa Tagbilaran and many other areas nga dunay mga school building program. Padayon sad na, no? So, ako lang hinumduman gi-push ro nato sa 2025 nga masud ang budget para sa multi-level mid-rise campus of school campus sa high school dinhi gyapon sa Tagbilaran. Kay growing kaayo ang atong population dinhi and population of students. So kinahanglan na mura ni siya modeling. Kanya we are pushing ang Tagbilaran, ang Bohol ma-appeal sa model sites for the mid-rise school building nga 12 na siya kaandana. Mga 40 nga to sa 60 ang mga rooms nga ga-appeal na o mga laboratories unya naa na yung mga elevators. So this is for 2025. Dili ni 2024 ha kay basig paninglan na pud 2024 og hain raman. This is for the budget of 2025. I was just mentioning nga mga schools para sa kabataan lagi kay focus kanunay gipangandaman. Gawas pa sa mga health kanang Super Health Center. Super Health Center. O nga bago sad tang na groundbreaking sa Panglao o dito sa Antiquera and there Tagbilaran, but there are towns also nga naay super health centers for 2024. Ang Loon, magsugod na sad sila. So mao ni ang target, no, nga ma-spread out ang healthcare benefits sa tanaw. Sa water ay Attorney Abel, akong i-highlight lang ang panubig nato sa Kabilaw. Kabilaw nga isla. So ang mga Kabilaw people nga niya naminaw ron, we will soon be launching nga ang atong submarine cable, kinaunahan ni nga submarine cable nga magdag tubig. Kuryente may kanunay itong istoryahan gikan sa Loon mukpok padung sa Kabilaw Island. Just wait, very soon mag-abrita ni ini. Unya naa natay pundo pod nga 20 million initially para sa mga pipelines nga i-revamp nato around the island. Wow. So aside from kanunay maghisgot og balilihan nga tubig, kanang balilihan hagbay ra nang nahuman ug wala pay mga babag-babag nga mahitabo din ha. Galing ka na may problema ka na mga interest groups nga magsud lagi so maluoy taon punta nga ang lungsod nindot siya og plano pero naay mga blockers along the way. Mao magyud nay klaro, no? Nya ang mga blockers mao pwede mo ingon og dugaya man na mahuman. It's an irony, really. It's an irony. Pero dias Kabilaw, mobisita ro niya tapuhon, no? Kay ang atong waterworks din ha. Hopefully, kuyog ni Mayor LV, Vice Mayor Lloyd, ug sa atong mga barangay kapitanes, we will soon show that underwater submarine cables can be a solution for water supply. Nga, naputay waterworks dito sa Tubigon, diri sa kaning Katigbian nga ongoing. Si Katuna pod, na pod. Si Katuna has a big funding para sa inyong water supply project through Mayor Jek nga nagsigigod in town og hanyo nga madugangan ang waterworks nila. So depende sa request sa ato mga mayors. Okay, and of course nagyapon ang different road projects na to congressman no alang sa kasayran sa tandagang agency katabangan ni na sa DA, DAR, no? Yes, it all comes from budget, no? Kaya kami sa Kongreso magbutang og pondo, mo lagi na rason nga di gyud ta mag-absent, di gyud ta magdiligoy panahon na gani sa budget deliberation. So farm to market roads naipunduhan sa Department of Agriculture, farm to market roads naipunduhan sa Department of Agrarian Reform.
Unya naatay pundo para sa Roll It program under DTI, kadtong atong balaod nga gipasa nga Tourism Act of 2009, nag-abrito para ang national government funds madung sa mga roads leading to tourism sites, ports and seaports, o mausad na ang balaod nga nakapasimento sa daghan atong mga kalsada nga ginagmay, narrow roads leading towards tourism destinations, no? So naay construction and repair of school buildings, naapoy solar street. Landag naman taron pero gadugang ta. Kadtong sa luon bitaw to kalape nga street lights nga ngit-ngit bitaw na siya kaayo niya. Matinga ko nagbiyahe dito kay gabi naisuga diring dapita, nya pag-abot na didto mapawa siya, nya paguman didto na napod. So kadtong lugar gipabutangan na natong pundo. Para nga again in cooperation and support of the senators kay naamang gupoy role dako ang mga senador sa budget, no? So access ni siya po napoy road access to ports like Marimao. Natay road access to port din nga gipunduhan para ma-expanded ang access padung sa Maribohok Port, no? So appeal na sa mga priorities. And before we go to a break, finally, ato nini istoryahan po sa miaging to kanang imong proposal, Congressman, nga medical center diya sa atong isla sa Panglao nga angay pa nagpakadak-an na to. Kay dihay mga panghitabo dili lang dinis Bohol but in other tourism destinations nga na atong mga trauma cases o mga cases related na sa mga activities, no, nga naa sa mga tourism sites nga gikinahanglan urgent response. Even ang staff ni Chiesa, head general manager si Lapid, Mark Lapid. Si Mark mismo mo inanawag nato kay dito sila sa Panglao nabanggaan tong iyang staff. Unya nga diha sa karsada ming tabok. Dugay kaayo pa ang travel gikan sa Panglao padong sa Tagbilaran. Unya magtawag pag ambulansya and all. So mao tong mas mainit gyud ta with Mayor Arcay and with Vice Mayor Amanchuelos og sa mga officials nga magtukod na lang gyud ta og medical center for the island of Panglao, and it will be just beside the kining gitawag nato karon og super health center. Legislation is sila, mga legislation kay pareho sa diri sa Galiares, ang Galiares Cortes balaod na siya, LA 11883. Pero magama tagbalaod especially para anang Panglao Island Medical Center. Pareha pa na nang imong gilantaw nga economic zone, Congressman, para sa atong mga diri dapita nga lungsod. Oh yes, kanang atong economic zone din ha kay from House to Senate naman ang level niya. Okay. So mga kaigsoon, daghan pa tayo paghisgutan nining ato ang programa kita ug atong kongresista. Let's take a short break. We'll be back in a short while. Ako si Eliseo Bahalia, taga Antikira. Akong nadawat kayong open o katong grocery para sa akong negosyo. Salamat ko dako sa dole o ni Congressman Edgar Chato kayang tabang dako gigang tabang akong nadawat. Ako dahil si Naro Mihoras, usa sa nakadawat sa ayuda sa Duli. Nagpasalamat ko ni Congressman Edgar Chato sa LGU sa Tubigon na usa ko sa nakadawat sa mga ayuda gikan sa Duli. Ang akong gi-propose dahil kay vulcanizing og car wash, then ang basta dako akong pasalamat nga ako sa kadaghanan mo lumulupyo sa Tubigon, usa ko sa nakadawat. Salamat, dengan salamat. Ako dahil si Rolando Lapuente, taga Del Carmen Norte, Balilihan. At ako ko salamat ni Congressman Edgar Chato sa Duli nga nahimong channel of blessings nga namo nakatabang sa mo ang ginagmay nga negosyo. Amo na yung paningkamutan nga mo improve. Kusbo nako, ako ko pasalamat sa mga nahimo nga kanang ehemplo nga makatabang na mo ba ni Congressman Chato sa buhatan sa Duli. Salamat. Ako si Susan Bautista, nagapuyo sa Kauswagan Norte, Katigbian, Bohol. Sir, dako ko kay kalipay sa akong pagtrabaho sa tupad tungod kay nakakuan ko makatabang sa akong eskwela na ako'y college duha ka buok, sir. Kung nalipay kog dako karon kay
kara makahatag na og dako kay tabang nako sir, dako ko pasalamat sa tupad. Usa po na sir kay ngano kana si Edgar Chato wa jud ko mabuwag tungod sa iyang paglansad gikan sa gobernador hantod sa pagkakaron sa pagka congressman siya, wa jud ko niya mabuwag og salamat sa dole og sa ni Edgar Chato og sa among mayor nga pinalangga ingon man pod ni Madam Rupa. Okay, balik ta mga kaigsunan, di ta maglanga no. Aning punto ha, atong tagaghigayon si Congressman Edgar Chato nga motubag aning mga binata kayong mga issue pero naimong pasiuna di Congressman before ta na mga gipadangat nga issue dire. Napoy atong greetings din nato sa tanang online viewers nato, no? Yes, daghan kayo tayong mga online viewers. Daghan kayong salamat, no? Palihog ko Abel tanaw og kinsa ngayon. Ato i-shout out din ha. Oh, daghan na kayo ni di na umapas ko. Pero anyway, salamat kayo ninyo no sa inyong kanunay nga pagsubaybay sa atong programa sa kitawag atong kongresista. Napoy uban na report nga wa poy mabuhat bro. Nay laman. Tanaw laman mo. Makat-on na lagi mo sa unsay nga ligdong tinaro nga serbisyo kay mo jud puhunan sa dugang serbisyo ni Congressman Chato. Daghan kayo nga positive comments. Salamat kayo, no? Yeah. Kaya nakasabot mo sa mga programa. Di po malikayan nga naapod to mga kritiko, mga apel po ng komentaryo, inaapod ng katungod. So, anyway, we are so happy, Attorney Abel, nga i-engage ang atong mga tao. Yeah. That is most important. So, una, Congressman, salamat sa Ginoo. Niyata, galay pagaling ka dito intos Cortes, gabi itong hab-hab sa Cortes. Kaya di araw mo ito itong simba ko, God, forbid to dilang issue nga so, si Congressman Chato, sa may mag-comment na Congressman. Para gipahimusulan tingali sa itong mga kritiko nga maghimog inventog istorya kay panahon sa holiday season. Ato magisiguro nga naagyo ang privacy sa pamilya. Yeah, ga-break mo dito sa Manila. Facebook, wala ta kayo. Akurat na lang mi kay kalit og ingon nga gi-airlift lagi ko. No, simbak ko lang. Pito ka loud, kaloy sa Ginoo. Okay, no? Ang atong kahimtang we just want to assure the people that we're okay. Dili mo ngay mag-uol nga mo kun nay proof, evidence, dako kaayo nga importante nga ma-realize sa mga tao nga ang social media lagi dili mga tarong nga tao may nanggigamit tanan. Naay daghang mga balik ko utok-utok nga di ka kahibaw og hain nga gikan ng ilahang mga gipanghimo nga mga huna-huna nga dili maayo, dili positive, dili constructive, very damaging ilan ang gibuhat. So, gamay ra ni sila. But they seem to be many tungod kay ang technology pwede man mo replicate og pila ka buok accounts o unsa pay uban. So, we should all know this. Kay labi na sa ato mga kabataan karon, I hope na ma-realize nato na not all information generated from social media mo'y makatabang nato. And mo'y tinuod. Proof katong airlifting sa chopper. Dito pag nakas Congress ato ka trabaho. Dito ko sa Congress at that time, unya paghuman makita nimo nga gi-crop ang litrato in town nga natug ko sa katre nya gikuhaan mig picture kay at that time mo diha si Mayor Puresa ug si Tricia kanang among papi kanang among dog si Louie. Mudog na namo. Mo ambak na siya sa katre nya mudog. Atong time kay wa man diha si Tricia ug si Puresa di kami rang duha diha sa bed. Gikuhaan mi sa among tao pud og picture. Ipakita nila namo pagkahuman na post sa Facebook gi-grab sa mga utok na bulinaw. Pagkahuman ilang gigamit attempt nila o crops nga mawa si Louie. Pero ang problema kay ang balibo ni Louie ang iyang ulo diha man sa akong naong halos. So dili ito nila makrap og tarong. So unya ilang appear nga natog kay gahigda dito sa eroplano ba to or chopper ba to nagi-post nila. Just imagine the impact. It disturbs so many people around the world. Kay ang mga igsuon sa Amerika na shock hasta mga parenting ato sa laing lugar. And people in Bohol were starting to believe nga tinuod. Dili lang si Edgar Chato ang na-damage, hearts of people were broken. Hearts of people were disturbed. Just imagine the damage that these people can really do. So mao na nga lesson learned. Let us fight against this type of kind of use and abuse of technology. So magsigig istorya ang korupsyon pero kaning gihimo ron sa ato ang mga kaigsuunan appeal ni sa mga menace of society. Dili lang corruption. Many people are using social media in a way that destroys community and people. So mao na siya
rason nga salamat nga imong gi-raise ng issue kay hasta tong dito misa Hanupol, di ba, pag uli na mo gikan sa vacation, dito ta sa gabi bibo kayo mga tao dito. Salamat Mayor Ivan, salamat sa mga DepEd, congratulations sa teachers, Ma'am Gemma, for the invitation nga inyong gihatag. Salamat po sa Music and Me kay kani si JR ug si Fed Villanueva, karon na sila show niya na ata murag usahay ilat ng papilog kanta. So nakalimot na naman kong kanta, pero now nabalik na tungod kay we have very inspiring friends pod nga hinggay og national recognition, no? Agbanda pod sa unsa to kay Inununan ban. No, gabi Infinity Blues. Gabi tawag pod kay ilat ang pakantahon, so kanta sa ta, we oblige so that we are able to contribute sa success pod sa mga events, no? Inununan ban, nag-mention ka? I am so proud. Dito sa Hanupol. Hanupol ni siya nga banda. Purely taga Hanupol nga kabataan. Ang uban nila, singers sa atong simbahan, sa parokya. Now, they have their own band. And I am so proud of them. Alright, so, mga kaigsunan, di man na kinaiyang, baka tarongano, di man na kinaiyang bulanon nga imong panghimaraot, imong isig kaingon. Ang pulang ta nga kani atong mga kaigsunan, dili malingla, ani nga ni mga binuang. Salamat sa Ginoo niya atong Congressman Igor Chato Baskog ambungan sa kanunay serbisyong tinuoray. Okay, lain pa din gisgutan Congressman, pista na ba sa Hanupol? Murag ka ng tubig na to dito, na gamay kasikas. May bubog mo komentaryo ka ilan na po ring gipakanakan. Dahil kasikas, no? Kaya ako na nakuha ni Mayor Pureza ug ni Vice Mayor Tricia. Dito man ko sa Hanupol mismo, nangutana ko sa atong Padricura, kay tapad mig lingkod. Kumusta na ang tubig? Napulihan na nila ang bomba sa tubig o nag-agas na ang tubig nila dito. Ingon siya, wala ko'y problema sa tubig. Kini Congressman. Although, nakunoy certain areas nga murag hinay, so ilang duration aron nga makusog, aron maabot ang mga lugar. But sa ako nang gisulti, once mahuman ang kanang panagbangi ana nga naa ron sa legal stage, once mahuman na siya, ang kay mao man nay nakaproblema gyud sa water supply nato dito. Once mahuman na siya, ma-resolve na siya, mabutang og balik ang bomba. Ang water supply sa entire town will already be according to the master plan. Kaysa ako nang gisulti, diha magyud master plan ang lungsod as early as 2018. Dihay private company nga hikalit og sod, matingapod lagi ta kay nganong ahot don magyud tong tibuok source nga pwede ra magbahin. So mo na gibarugan pod sa balilihan, and we are thankful nga ang DNR, ang DPWH, even the ILG o NWRB nakakita sa merit nga tubig is owned by the state, and it has really to be shared by all. Okay, padayon ta kay gamay naman atong oras. Ongoing atong construction sa atong third bridge, and then ay aspect ana nga lain ang funding nga kinahanglan na di sa Dawis Tagbilaran. Ongoing and construction sa third bridge nato. Kanunay bitaw kong magaingon nga basta overseas development assistance gani nga project, ayaw gyud mo pag-expect nga overnight mahuman. Ongoing tungod kay duha man gud ka phase ang mga project. Ang first phase niya kadtong approaches. Ang approaches niya nagsigig padayon. Nagsigig pod og funding ang approaches. Kanya kaning approaches mo ay mauna og kahuman. While nag-negotiate ang atong mga tinubyanan sa national government, DPWH, NEDA, para sa source of fund nga gamiton sa main connector bridge. Kanang naasto nga. Kanya gi-explain na ni sa una balik-balik, pero kaning mga blockers lagi mangita gyud og way nga matuis sa ulo sa mga tawo nga di na mahuman, maparehan naglubok. So mao nay role pod nila nga mohatag og information nga dili husto. Ang husto nga information funded na gyud na siya unta with China. It was supposed to be a grant. Naay written communications ana pwede na nato i-post kay aron makasabot mga tawo nga diha nagay actual nga commitment sa Chinese government. Unya magpadana sila supposedly technical people and consultants nila. Bira nakaproblema ang relasyon sa Pilipinas ug China, most likely mao nay usa sa mga hinungdan. Impalso tong maong agreement. Dili lang Bohol, appeal sa other areas of the country nga dihay mga Chinese grants. So
ang gihimo ron sa DPWH o sa NEDA, ilang kuha tong source of funds nga wa maglihok under Asian Development Bank. And then mauto siya ila karon nga gilihok para mao i-fund din ha. So, og 2024 list sa ADB, di nimo makit-an ang Third bridge. third bridge. Mm. Pero ang workout nila kadtong mga projects nga wa gyud magamit, wa makasugod in other areas na sila gihinganlan dito sa Metro Manila nga dako kay nga project nga wa makasugod. Mao to ilang ipa-cancel unya isud nila diri sa atong third bridge. Okay. So ako ng advance information kay direct man ang akong source from DPWH and NEDA. Nya kadtong naay mga source nga lain, nga magama na pud og laing istorya, bahala na mo pero ang mga tao angay lang mahibaw nga mahuman gyud na atong taytayan. O wa mo mangutana og nganong nahuman ang airport 30 years na, pareho na nga atong giingon basta lagi sugdan o nya trabahoon mahuman gyud. Ako lang katingad-an kay nganong kana magyong third bridge mo ilang hisgutan. Dili ra ba na mauray taytayan dinis Bohol nga dugay nang giplano, dugay nang gidamgo o nya karon pa hingsugod og trabaho. Kanang sa Talibon to Bien Unido, Congressman Chato was still congressman, Governor Rico was already the governor. Naibalo ko nga si Governor Rico nga plano na. Paglingkod nako as governor, gisunod nako kay wa man ko maanad nang naay project bitaw sa past administration o nya dili nimo tiwason. Nya magsige kag banha ang anong wa mahuman. Wala. Trabaho ko para mahuman ma-realize tong ang Governor Rico nga gidamgo. Unya during my time as governor, wa pa gyud gihapon masugdi. Hangtod ni abot na sa RCHAP karon nalipay ko nga gitrabaho na. Pero may akong giingon. Di man na kita mag-istorya sa kadugayon. Pero kanang third bridge, ganun sa araman na. Governor si Edgar Koyug, tas magpasalamat ko ni Secretary Pernia kay siya man mo'y ato ang NEDA, atong time. Kunya, na-approve na ni project sa NEDA, na-approve na ni sa national government, nagsugod ang trabaho, gipandingan. Makit-an mo nga nagpadayon ng trabaho, pero nagyapoy gasige o gama niya nga issue. Kanilaging, two types of critics. One is constructive, the other one is blockers. Sa constructive, nindot na kay mas ang quality of program, projects, and service. Pero blockers, wala na gyud kay mahimo ana. Bisan unsaon nimo explain, mind you, na ay blockers gyud along the way. Unya, warning sa tanan, in our own lives as people, we will always have blockers. So naamoy blockers po. Ayaw mo katandog anang blockers, make them as your challenges. Okay, klaro kay to mga kaigsunan no. So atong proseso nga gisunod. And then finally, Congressman, nabalita na pod ni mede siguro imong idugang og pasabot sa atong mga kaigsunan nga naay imong gi-file nga mga cases against aning tawhana si Mr. Willie Ramasola nga karon na-isyuhan na ni og mga prosesos legal dito sa Quezon City. Mahimo bang imong i-share ni sa atong mga kaigsunan? May na imong gipangutana na Attorney Abel tungod kay sa mga miagi ra bang semana highlighted kaayo na kay murag gi-highlight nga tulo ka counts kuno mao'y nasaka sa husgado 18 counts kana na-dismiss murag imong paminawon as if ang legal process is gaihap tag counts unya hingdaog na tong 18 na pildi ag tulo. So murag nga na ang projection. But we would like to explain o tagaan na to pasabot ang atong mga kaigsunan nga nalipay sad ko nga hingabot na og punto nga humana og rule ang atong fiscal. Unya sa legal process nalipay sad ko nga most likely ang gi-consider sa atong piskalya sa Quezon City nga kanig yung gihimo ni Willie Ramasola is really filean og kaso sa tungod kay cyber libel mapenalize magyud ni siya both in the local government code ug sa kanang Cyber Prevention Act of 2012. Unya kaning paggamit gud nato computer, electronics, 1 degree ni siya higher ang iyang penalty sa gi-prescribe sa ato ang kaning penal code. Unya all elements of libel must be present kay nganong mo file na magyud ang fiscal's office or hing file na gani tingali. Unya ang post pud usab
klarong defamatory, mukos og dishonor, mo discredit lang ni Edgar Chato, dili lang si Edgar Chato, hasta ang pamilya, tiyaw ba ingnon kag corrupt, unya beyond na siya sa fair criticism. Klaro lang yun na. Unya, ang iya po mga posts were direct attacks. Direct. Dili ni kanunay yun ni nga designed to discredit, designed to intimidate, designed to foment public animosity against Edgar Chato and his family. So, mao ni nga sa atong panerbisyo sa mga tuig nga milabay, nahibalo man ning atong mga tao unsa nga naning kamo tawa man ta magminaot aning atong serbisyo and magistorya kag korupsyon. Hala ko no be, subaya ko no ng record og nabay kaso sa Edgar Chato bisan asang korte on corruption. Subaya ko no og naaba. Unya og naa man galing anong dili man ta mo file. The fact nga igor ang mogamit og social media mag-imbento nagpasabot na nga pang-damage sa gyud. Malicious ra gyud ang tuyo. Unya malice is presumed kung naay dili na siya in response sa duty, mo injure gyud sa reputation. Unya ang words niya clearly mo mean gyud og discredit. Mo na nga dili gyud ni siya klaro gyud na nga dili sumpay sa governance. Dili sumpay sa clean governance kay anti-corruption crusader maghagod ko no. Pero klaro nga malicious, inimbento, gama-gama ang mga post nga gihimo that is not related to any concern about good governance. Mura pag naay rason nga nung gihimo siguro na kay murag nailay. Mao. Magka-benepisyo. Unya nga ligri kay ang igon niya kay ang si Edgar Chato raman. Ang political rivals ni Edgar Chato di man nagigirahan. So asa man nimo ang good governance? Asa man nimo ang crusader pagka anti-corruption crusader? So political crusader, yes. Di ba? Or maybe other interest, crusader for other interest. No other reason. Posting to defame and to cause disrespect para ni Edgar Chato. So, kada nalipay, kaya na 18 nga na-dismiss. Susikon ba na nato ron? Sa giunsa pag dismiss sa taga-fiscal. Kay, kung ang dismissal sa fiscal, 4 elements man ang attorney Abel, abogado man ka. Ang libel, unya, klaro nga gi-defame, klaro nga gagamit og mga pulong nga defamatory, unya gi-publish. Unya klaro nga naay malisya. Ang usara ana nga lalisonon kung ang mga terms nga gigamit mo refer ba sa ngan sa tao. Identity. Like for instance, maingon siya mo post kanunay. Ang atong audience nakakita nga naay usahay igor ang mayog AC, igor ang mayog Edgar. Unya mubutang og corrupt family dynasty. Or naay mubutang og Congressman Penguin. Mubutang og he and his time as governor. Naay mo ingon og kanang Congressman Edith Sato. Congressman Kim, kinsa may lain nga Kim pa nga. Congressman nga mayo man in town og panglawas si Alexi og si Banban. Napadaylain. So mo nagingon nga, og moingon manggaling ang fiscal nga dili maklaro, di po ko katinga nga tungod kay wa bitaw sila diri sa Bohol. Tuwa bitaw sila sa Kauluhan. Quezon City. Wa na sila kailang Edgar Chato o kinsa tawa po na sila kailangan ng tao nga mo ay sige bunal na to, pero I have strong belief na og dinhi ka sa Bohol tanang tao nga mobasa mahibaw nga sa Edgar Chato maoy gitumbok niya na. So EMC ready pud ta. Kita Edgar Chato ready ta nga mo avail sa legal remedies. Kaya itong pangutanon og ngano na dismiss ni 18 counts. Unya atong i-assert nga mao ni siya ang mga rason ngano nga ang mga terms nga gipanggamit Edgar Chato gud mo hagbungan ana. Unya dinis Bohol og mobasa ang mga tawo nahibaw sila nga si Edgar Chato na. So if all crime naa naman atong tulo ka mga kaso nga gisang-at batok niya sa piskal o mao man galing na nga ang ilang interpretation is defamatory na gyud as they say, and then maingon nga it was published as proven, anya maingon nga malicious ang act once ma-prove nimo nga konektado gyud sa Edgar Chato maoy gitumbok. Tanaw na to og kanang 18 magpabilin mag-dismiss. So mao na avail of legal remedies. So we are looking forward to this challenging times kay
leksyon mo po ni tanan. Ang tanan natong katawhan. Nganong karon pa man sa Edgar Chato, daghan kayong tuig nga nagserbisyo kanunay at takihon lagi ning naas gobyerno. The higher you go in the ladder of public service, the bigger attacks you will get. Pero, wag ito mag-file ng kaso. Bisan at the height of our being governor. Why? Karon lang ta nag-file tungod kay ang gigamit nga teknolohiya, social media. Karon running social media nga bisag imbintong bakak mutuo ang tao. We have to clear the air. And we have to let people understand tanan nga kung hilabtan gani ka beyond sa unsay tinuod, you can stand on your right. And you have courts to resolve it. Kunya kita pod, dili pud ta magjama-jama o gamit sa social media. Kay nahibalo ta nga gukdon ta kung na ay mga ingon na nga situation. So, maura na ang mga punto, Attorney Abel, kanang utana ka may tungod sa kaso, I'm excited about it. Yeah. Because this is a learning experience, not only for me, but to all. I think Congressman kani imo ang gihimong course of action pag-educate sa atong katawhan and para pag-obserba sa prosesong unsay sakto kung nay grievances nimo. Correct. Kay ako man ang gibalik kanunay. I will not answer you in social media because that is not the venue. I will answer you and talk to you and run after you in the courts. Dili sa social media. Kay mao na proper way to do it. Maluoy bitaw ko ang atong mga tao nga mga igsuon, mga silingan, magtubag-ganay, mag-away unya social media man gamiton. We should remind everybody there are always good use for social media. Ayaw lang diha mo pagbugno kay naay mga korte nga mo resolve ana. And that's what exactly mo atong gibuhat karon. Okay. So, mga kaigsunan, very engaging. Very nice kayo atong interaction ni Congressman Edgar Chato alang sa atong buena-mano nga episode for the year 2024. Naidaghan atong paaboton nga proyekto in due time mahibaw atong mga kaigsunan, mga opisyales sa kalungsuran kay kanunay man tang nagtinuray sa atong serbisyo. And on this note, your final statements, Congressman, dami na kini mga pista pohon sa atong mga kalungsuran. Yes. Before we are gonna greet everybody nga nag-celebrate sa fiesta, ako sa diay kuan nga doon natin consultations sa atong mga mayors, no? Nibaw man mo nga consultative kanunay si Congressman Edgar Chato, basta doon mga concerns that relates to the public, mangonsulta gyud ta, no? So we are doing consultations po sa ato mga mayores. Anyway, fiesta na. Gabi dito may sa Cortes. Happy Fiesta Cortes. Mayor Ivan Lim o mga opisyalis dito, kuyog sa atong Padre Cura, no? Si Father Irvin Garsuta. Of course, magpesta po diri sa Baang. Sa Katigbian, no? Unya si Father Ondoy mo ay magdumala dito with Mayor Beth, and then there is Hanopol, si Father Lito, together with Mayor Puresa also. Sa Dawis Pod, no? Yeah. Atay pista sa Biking. Dili ko kalimot sa Biking, kay taga Biking man sad ko. Ang akong mama, mga Negrinyo, Biking sa nagikan, no? So together with our Mayor, Vice Mayor, and the parish priest pod nato dito sa lungsod sa Dawis. So, happy fiesta. Napay daghang mga barangay nga nagfiesta kay Santo Niño, daghan nga na patron saint ang atong Santo Niño. Mao atong kanunay pagapistahan. Of course, sinulog dito sa Subo. Kay grabe ng media sa Subo, bisog ni ata diri sa Bohol, tawgon sa tanila og appeal kay give message for the fiesta of the Sinulog. Of course, kay atong celebration sa Sinulog is not only a Cebu celebration, but it's for the entire country. Kay ang seat of Christianity po dinhiman sa atong region, no? Sa Cebu ug sa mga islands, including Bohol. Okay. So on that note, mga kaigsunan, mga online viewers, daghang salamat sa kanunay ninyong pag-uban sa atong tulumanon kita ug atong kongresista. Hinaut paunta, nalamdagaon kamo sa mga diskusyon, mga plano ug katinawan sa atong buutan, kugihan ug ambungan nga Congressman Edgar Chato sa kanunay sa serbisyo. Idol ko. Well, may alegre. Bago lang yun ko nga nagtuon-tuon sa kanibitang live. Expect nga natay live
Facebook anytime. Okay, so on that note, once again, thank you very much. Keep safe everyone. Daghang salamat. Remember, Congressman Edgar Chato sa serbisyo. Idol ko. Daghang salamat. May adlaw. Daghang salamat, may buntag sa tanan. Hangtod sa sunod natong panagtuban, padayon natong panagisgutan, garantisadong serbisyo, duyugan ta. Kita ug atong kongresista